Good day everyone, and of course, good day kabayan ladies. Okay, ito is continuation, especially sa mga nasa Pinay community. Ito ay para naman sa mga nasa Pilipinas. Okay? Hindi ka pa nakapag-abroad. Totally nasa Pinas ka. Nagkaroon ka ng kachat. Okay? LDR. At siya ay isang Pakistani. Okay, ito naman. Siguro marami na yung ganitong sitwasyon because I saw a lot. May mga nakikita din ako na direct sila galing sila sa Pilipinas tapos diretso sila ng Pakistan nag-asawa. I think marami na rin ganitong pangyayari. So, may mga nabigla, may pinalad, may mga nagsisi. So, nandoon na tayo sa lahat. Okay? So, ito is sa mga nasa Pilipinas pa na hindi pa nakakapunta ng Pakistan. And yung mga syempre yung iba, discreet kasi ayaw naman nila mag-share kung ano ang meron sila kasi ayaw nilang i-judge. Okay, so ito na yun. Ngayon nasa Pilipinas ka. Never kapag nakapag-abroad. So may Pakistani ka, nakaka-chat mo siya. Then, nagkaroon kayo ng relasyon. May mga pangarap, lahat man yan sila may pangarap sa future nyo, okay? So, doon ka talaga mafo-fall. Doon ka magkakaroon din ng imagination na, ay, seryoso siya kasi may mga plano sa buhay, which is nature nila yan kasi they are provider, they are family men, kumbaga Muslim kasi. So, yun na yun sila. Talagang sila ang nagtatrabaho para itaguyod ang pamilya. So, syempre, yun ang kahinaan ng babae, yun ang pangarap ng babae, yung ideal husband ng babae, syempre, yung kakaroon ka ng imagination. Okay? So, ito na nga yun. Pag nasa Pilipinas ka kasi nakabayan, no, ganito kasi sa atin, totoo yan. Pag once nagkaroon ka ng kachat na ibang lahi, okay, automatically ang iniisip mo magandang buhay, sawalala, tama, mali, tama. Bakit? Una, overwhelm ka kasi ibang lahi. So, nandoon ka sa point na wala kang idea sa isang Pakistani. Hindi mo alam ang currency nila, hindi mo alam ang economy nila, kung mataas ba ang palitan doon. So, wala kang idea. Kasi you are dating a man which is ang isip mo, magkaroon ka ng karelasyon at magkaasawa ka ng ibang lahi. So, you are totally, hindi ka aware. Okay? So, ngayon, marami yan talaga, yung nabigla. Okay, marami yan. Na syempre, nandoon ka sa Pilipinas, ang isip mo, ang mapapangasawa mo, ibang lahi, isip mo kaagad, ay, magandang buhay ang mapupuntahan mo. So, swerte ka kung nakakuha ka ng magandang buhay na Pakistani. Kaso, mamalasin ka talaga kung mas mahirap pa sa'yo ang isang Pakistani. Dahil ang currency natin, mas mataas kaysa sa Pakistan. Okay? So, meaning to say, wala kang idea. Pag nag-abroad tayo, may tanong ako, pag nag-abroad tayo, ano ba ang unang dapat malaman? Okay? So, as my experience, na pumunta na ako sa iba't-ibang bansa, na tumira na rin ako for how many years, long years, staying in other country, ang una dapat na pinag-aaralan nating mga OFW, okay? Lalo na sa mga walang idea, yung mga first timer, hindi po salita ang unang inaaral, kundi yung pera. Okay? Again, ang unang aaralin pag first timer ka sa abroad, hindi salita, kundi yung currency, yung pera. Kung ano yung ganito, magkano sa atin, ganito. By that, yun kasi yung dahilan bakit pera ang pag-aaralan. Kasi yun yung dahilan bakit ka nag-abroad. Okay? Ang salita, in the long run na pag-aaralan yan. Okay? As long as marunong ka ng English basic, then it's okay, it's fine. Makakasurvive ka. So ngayon, dahil nga sa ganyang sitwasyon, for sure marami yung galing Pilipinas, nag-asawa ng Pakistani, ang thinking nila maganda ang future sa Pakistan. Swerte yung maganda ang future sa Pakistan.
Kaso nga lang, kung zero ka, hindi ka talaga naging OFW, ang iisipin kasi pag nakapag-asawa ka ng ibang lahi, automatic 'di ba ang ating imagination, magkakaroon ka ng ay, kaganda yung buhay ko, ganito ganyan. Kaso nga lang, ang ano doon siste, paano kung ikaw mas nakakaangat ka pa ng buhay kaysa kay Pakistani mo? So doon nagkakaroon ng yung alam mo yun yung pinangatawanan ko na to ay dinesisyonan ko ito pangangatawanan ko na. So ang nangyari ngayon, doon na nag-spread talaga yung magkakaroon ka ng parang pag nakikita mo parang hindi man ganito ang Pakistan, hindi man ganito, mahirap man sila. Yun yung mga nag-spread sa TikTok na ito pala ang gagawin ko, magdadamo sa Pakistan kasi nga hindi talaga inalam ang buhay ng Pakistan. Bago ka nag for good sa Pakistan. Though hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang buhay nyo. Maganda ang buhay nyo, of course. Mahal mo yung tao The thing is, iba kasi yung pagmamahal. Iba kasi pa yung pagmamahal sa magiging buhay mo Kasi minsan, pag naghihirap ng isang babae, isang kabayan, alam mo naman tayo, lalo na kung mataas ang expectation mo sa isang tao, disappointment yan So, ang nangyayari, magkakaroon na ng argues, magkakaroon na ng, yung alam mo yun, yung pagtatalo, tapos makakita ka ng ibang Pilipina na may compare mo ang sarili mo kasi you are empty ka Alam mo yun, na bakit ganito, ganyan. So, nagkakaroon ka ng doubt tuloy sa sarili mo na parang mali itong pinili ko. Parang, alam mo yun, naghihiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mo. Yung baga utak mo at saka puso mo, hindi siya nagmamatch. Na suppose dapat parehas yan Okay? So, yun nga, sabi ko nga, aralin natin, lalo yung mga nasa Pilipinas pa na never pang nakapag-abroad at kayo ay may mga kausap kayo ng mga Pakistani. So, you need to know him. Kasi nga, lalo hindi nyo pa alam kung ano ang sitwasyon at ano ang value ng pera. Baka kasi na-overwhelm kayo, baka sabihin nyo, ay, afam pa naman ang tawag nila sa mga kahit Pakistani, afam, ganyan. So, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng, alam mo yun, yung pangarap sa isip mo na, ay, gaganda ang buhay mo. Wala namang problema, basta okay ang buhay niya. Okay ang buhay niya, walang problema. Kaso nga, dapat alamin mo kung papaano na lang pag nagkataon na mas okay pala ang buhay mo sa Pilipinas at ikaw ay dumiretso ng Pakistan from Philippines at nag-for good ka dahil nga sinabi niya at aasawahin ka at ikaw ay pumunta ka na ng Pakistan. Okay? So, yun nga, dapat kilalanin muna ang buhay ng kanya-kanyang Pakistani para aware tayo sa possible mangyari. Okay? Good day, kabayan, ladies.